aking Ama. Pakikanta, nakalimutan. Ano simula ng Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tanging ko sa Panginoon. Thank you, Jesus. Panginoon, sa umagang ito, anoint us with your fresh anointing. Anoint us with the spirit of wisdom and revelation for the glory of your name. And let us all be filled with your presence today, Lord. Even these days, be filled with your glory. Salamat po, Panginoon. We receive your word by your grace, and our hearts will be filled with faith. And thank you, Lord. Ano mang nire-reverse mo, Panginoon, ang the spirit of sin and death into the spirit of life, which is in Christ Jesus. We receive life instead of death. We receive prosperity instead of poverty. We receive healing instead of sickness and disease. We receive divine health. Panginoon, sa umaga ito, lahat ng aming pangailangan will be provided for the glory of your name. All the glory belongs to Jesus. Ngayon, magpakailanman, lahat may magsabi na amen. Sabihin mo sa umaga ito, kapatid, napakaganda, napakagwapo mo. Sa umagang ito, mukha ka talagang artistahin. Kanino ka pa magmamana? Kundi sa iyong pastor. Sabihin na sa kabila, kapatid, you are anointed. You are anointed. You are blessed. You are blessed. To
be a blessing. Be a blessing. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Nakakaupo na po ngayon. So, ang ating po sermon, teaching message from the Lord, is part 3 ng ating pong pinaksa. 2 weeks na nakakaraan. So, tinalakay po natin ang part 1. Ito po yung topic natin, the 4 keys to assurance of salvation. Keys, susi, hindi yung halik. Keys, K-E-Y-S. The 4 keys to assurance of salvation. No? So, doon sa part 1, binigyan ko kayo na introduction kung ano ang mga iba-ibang school of thoughts about the assurance of salvation. Ano? Sa part 1, tinalakay po natin na merong school of thoughts na ang paniniwala, pag umupo ako dito, baka mapakanta uli ako ng You've Got a Friend Yung sa part 1, tinalakay po natin yung iba-ibang school of thought, no? Yung three kinds of school of thought about the assurance of salvation. Merong school of thought na I believe ito ay nakuha rin sa teaching ni John Calvin, Calvinism, na ang salvation daw hindi nawawala. No? Salamat, Tio. Hindi nawawala ang salvation once ikaw ay na-born again, pinanganak sa kaharian ng Diyos, kahit anong mangyari, meron silang tinatawag na preservation of the saints. Iingatan daw ng Diyos yung iyong kaligtasan. No? Kaya kahit magpariwara ka, gumawa ka ng kasalanan, enjoy the world. No? You will no longer go to hell. You are forever saved sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, God is protecting your salvation. Ang katwiran nila, you are sealed with the Holy Spirit. Alam niyo yung sealed with the Holy Spirit? Yung idea doon, alam niyo yung mga baka sa mga rancho, sa mga farm, para ma-identify yung talagang kanila yun, tatatakan ng may-ari ng letra ng pangalan nila. No? Mainit yun. Nakadala sa poy. No? So may tatak, parang ganon, may shield. So ibig sabihin, we are God's possession at hindi tayo pwedeng i-possess o kuhanin ni Satanas. Another verse na gagamit nila, walang sino man sa inyo, John chapter 10, ang makapag-aalis sa aking kamay. Walang sino man sa inyo makapag-aalis sa kamay ng Ama. 2 beses ginamit. Totoo po yun. Ano? And that is referring to the ship of the Lord. Ang naunang talata doon, sinasabi na, you are my ship, referring to His disciples. No? At sinabi nga doon sa John chapter 10, verse 27, na, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang aking mga tupa, naririnig, nakikinig, ang aking tinig at kilala ko sila, at sila ay sumusunod sa akin. Yun ang kalagayan ng tupa. Sumusunod sa Panginoon, nakikinig sa anumang sabihin ng Diyos. Yun ang kalagayan ng tupa. Paano kung hindi ka nakikinig sa Diyos at ang buhay mo, hindi si Jesus ang sinusundan mo, ang pastor, si Jesus, kundi ang sinusundan mo ay si Satanas and the ways of the world. Paano yun? So lumalabas, hindi ka tupa ng Panginoon. Maybe you're a goat or a wolf, no? Na hindi naman pinanganak sa kaharian ng Diyos.
Pero mayroong mga tupa ng Panginoon, naging tupa talaga, pinanganak sa kanyang Diyos, bandang huli, nadadala ng sanlibutan, then, nagbabackslide. Paano yung kalagayan nilang yon? Tapos inabot ng kamatayan, nasa backsliding condition. Malamig sa paglilingkod sa Panginoon, bumalik sa dating buhay makasalanan. Ang katwiran nila, hindi yan talaga na born again. Pero maling katwiran yun. Dahil maraming totoong na born again, even mga pastors, nag-backslide. Yung iba, bumalik, nakabalik sa Panginoon. Marami ako mga kilalang great men and women of God, nag-backslide, mga pastor, evangelist. Pero nakabalik sa Panginoon. Ang danger doon kapag hindi nakabalik at inabot ng kamatayan, they will lose their salvation. So yun ang katwiran nila, hindi nawawala kasi sinelyuhan ka. Kahit sinelyuhan ka, kung ikaw na may nagwawala. No? Iba yung tupang nawawala, iba naman yung tupang nagwawala. Tumingin ka sa katabi mo, tanong yan, ikaw ba'y tupang nawawala o nagwawala? Yung tupang nawawala, hinahanap ng Panginoon. Pero yung tupang nagwawala, hindi hinahanap ng Panginoon. Kung ayaw mo, umalis ka. Kung gusto mo umalis, umalis ka. Hindi ka pipigilan, Panginoon. Tandaan nyo, nung yung mga disciples na, yung mga Jews, marami sa mga disciples na lumayo sa Panginoon, nung na-offend doon sa kanyang sinabi na, maliban na kainin nyo ang aking laman, inumin ang aking dugo, wala kayong buhay na walang hanggan. Na-offend yung mga Jews, na-offend din yung ibang mga disciples. Ang bigat ng teaching nito, ang hirap intindihin, huwag na nga. Nag-alisan, maraming disciples kumalas kay Jesus. Na-offend sa sinabi niya. Kaya sabi niya sa mga lag niya, kila Peter, kayo ba aalis na rin? Sabi ni Peter, Lord, kanino pa kami pupunta? Nasa iyo ang eternal life. So yun yung mga tupang talaga ng Panginoon, hindi umalis sa Panginoon. Kahit ikay tupa ng Panginoon, pero bandang huli, umalis ka sa Panginoon, hindi ka na magiging tupa. Sabi mo sa katabi mo, ano kaya? Alam niyo kung ano? Hindi na tupa pag nag-backslide, nagloko. Meron bang tunay na born again na gano'n? Yes! Ang mga Baptist sinasabi, pag nagwawalang gano'n, hindi yan tunay na born again. Yes, yung may sabi sa'yo. May warning ang Biblia eh. Napakarami na sinabing warning ang Panginoon sa Bible tungkol sa kanyang mga tunay na alagad. Mag-iingat, huwag gagawa ng gawa ng laman, huwag babalik sa kamunduhan. No? Kasi meron tayong free choice, free will. Pwede natin piliin na magpakasama, pwede natin piliin magpakabanal. It's up to us. Hindi nakikialam ang Diyos sa desisyon natin. Hindi nakikialam ang Diyos, hindi siya nag-i-intervene sa ating choices sa free will. Unless na sabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Lord, please guide me, teach me, enlighten me, Lord. At doon pa lang, kikilos ang Panginoon. Kasi binibigyan mo siya ng right na makialam sa choices mo. God is a sovereign God. At ito yung misinterpret ng mga Calvinists. No, ang hilig nilang sasabihin, God is sovereign. Alam niyo ibig sabihin ng sovereignty of God? Lahat ng bagay magagawa ng Diyos. No? God is the author of His creation. He is the creator. He is in control. No? Pero the sovereignty of God, ang pagiging makapangyarihan Diyos ay nagbigay sa tao ng freedom to choose their destiny. Nagbigay ang Diyos ng freedom to choose our destiny. At tayo nandito, pinili natin ang Panginoong Jesus. Meron tayong right choice
na napili, and we will be with Jesus forever. Tama yung pinili natin. Kaya sinabi nga sa Deuteronomy chapter 30 verse 19 saksi ko langit at ang lupa, sabi ng Diyos, sa mundong ito naglagay ako ng blessing and curses. Naglagay ako na life and death. At sabi niya, choose life. Piliin mo ang buhay. Nagbigay siya ng tip. Piliin mo ang buhay. Para ano? Para ikaw at ang iyong lahi ay mabuhay forever. See? Meron tayong freedom to choose. Sabi ni Jesus, umiiyak siya sa Jerusalem. Nakita niya ang Jerusalem. Oh, Jerusalem, Jerusalem. Kung nalalaman niyo lang, ilang beses ko kayo na sinikap, ilapit sa akin tulad sa inahing manok, na kinukuha ang kanyang mga inakay, para kupkupin. But you are not willing. You are not willing. May will ng tao. Kaya sabi ko doon sa mga Calvinist ay paano ito? Ito ba may free will o wala? Hindi nila masagot. You are not willing. Ayaw nyo. Kaya pag ayaw mo, hindi ka pipilitin ng Diyos. He is a gentle God. Sabi nga sa sa Revelation chapter 3, di ba? Verse 21. Ako'y kumakatok sa pintuan ng inyong puso. Ang sino man magbukas, ikaw ang magbubukas, hindi si Jesus. Kayang sipain ni Jesus yon, kayang bulwasin ni Jesus, at pwede rin lumikas si Jesus susi at buksan yung pinto. No? Pwede gawin ni Jesus yun, but Jesus is a gentle God, a gentleman, a gentle God. Sabi niya, sino man magbukas, ako'y papasok at hahapon na kasama niya. No? Ibig sabihin, I will be with him, with them. Pag binuksan ang pinto, isipin mo, tao ang magbubukas. Tao ang magwe-welcome sa Panginoon. 46 years ago, nung ako'y kinausap ko ang Diyos, sabi ko, Diyos, totoo ka ba? Totoo ba may heaven and hell? Paano kung totoo na may hell? Saan kaya ako pupunta? Nakakatakot pumunta sa hell. Diyos, kung totoo ka, please, magpakilala ka sa akin. I want to know you, God. Yan lang sinabi ko. Hindi ko alam, nananalangin ang pala ko. Yun ang tunay na prayer. At hindi ko alam, yun ang hinihintay ng Diyos para magkaroon ng breakthrough, para siya'y pumasok sa buhay ko. And that was year 1977. Almost 46 years na. Tama bang computation ko? Tama siguro. 46 years. At noong ako'y nananalamin sa full-size mirror ng cabinet ng mother ko, merong maliit na tinig na nagsabi, tumingala ka. Ito yung hinahanap mo. Nung tumingala ako, doon nagpasimula ang adventure of faith ko. Bible. Pinagpag ko, puro alikabok. Binasa ko. Pamula noon, from 1977, that was year 1978. Pamula noon hanggang ngayon, hindi na ako lumayo sa Panginoon. Maraming temptation, maraming problems, maraming nangyari na pwede magpalayo sa akin sa Panginoon. Pero hindi, pinili ko na kumapit sa Kanya. Ano man bigat ng problema, ano bang nakapaligid na sitwasyon na humahatak sa akin palabas sa kaharian Diyos, hindi ako nagpadala. Kasi nung nakilala ko si Jesus sa Bible,
nagkaroon ng kapayapaan. Yung hungkag sa loob ko, napunuan. Siya pala ang kulang. No? At pamula noon hanggang ngayon, naging masayang-masaya ako. Tumingin kayo sa inyong katabi kung masaya o hindi. Pag hindi masaya yan, hindi yan born again. Tingnan nyo. Pag hindi yan ngumiti, hindi yan born again. Tingnan. Ngumiti ba? Ngumiti. Alright. So yun ang isang school of thought, yung OSAS, once saved, always saved, na pinapatotohanan ng Biblia. It's not true. Hello? Hindi totoo. Sorry sa mga kapatid na Baptist. Pero nung si Mary Baxter, I believe that totoo yung testimony ni Mary Baxter. Listen, hindi lahat na napapanood nyo sa YouTube, totoo na testimony. Meron mga fake. Para kumita lang yung kanilang vlog at yung kanilang post sa YouTube. Gumagawa ng istorya, no? Na life after death, puro hell. Meron isang vlogger na parang Africa, Nyonggi yata ang pangalan niya, na nagsinungaling siya, nakahuli ko. No? Puro hell ang vlog niya at isa siya sa pinakamaraming subscriber. Kumikita siya ng malaki. Dahil doon sa kanyang vlog na puro impyerno. No? Puro impyerno. At ma-attract ka talaga doon sa kanyang mga video kasi yung title, yung cover, attractive. No? Merong apoy ng impyerno, merong minsan, ang sikreto para marami manood sa video natin, may cover na maganda. No? Nakaka-attract. Kasi ang tao, by nature, ginadjudge na sa cover. Pero may kasabihan, do not judge the person or the book by its cover. Okay, ngayon, yun ang first school of thought. Ang pangalawa naman, yung napuntahan ko, nung ako ay babama ng prater, baby Christian pa ako noon, Church of Christ na very legalistic. Kakaibang Church of Christ, hindi sila kagaya Church of Christ Setting at sa Lopesina. Iba sila. Wala silang musical instrument. Nabaptize ako sa church nila. Pero hindi na ako umattend kasi nahuli ko, merong pagka-extreme ang kanilang doctrine. Sa kanila, hindi mo matitiyak kung ikaw ay ligtas. Malalaman mo lang na ikaw ay ligtas pag ikaw ay nakarating na sa kabilang buhay. After na ikaw ay mamatay. At ang katwiran nila, walang makatitiyak kung saan pupunta ang tao unless na siya ay mamatay na. Yun ang yun ang ay, sabi ko, yung doctrine namin doon, may similarity sa doctrine nila Eli Soriano. Ang difference lang, walang musical instrument doon sa napuntahan ko. Kasi Eli Soriano, nung mamamatay na, isa sa mga last word na pinablik na, sabi niya, nung siya mamamatay na, it's good na napaka-humble ni Eli Soriano. And I believe nasa heaven siya. Sabi niya, alam niyo, isa lang ang pakiusap ko sa Panginoon na sana ako'y papasukin niya sa kaharian ng Diyos. Kahit ako'y ilagay niya lang niya doon sa isang sulok at ako'y nakaupo na lang doon. Masaya na ako. Tama na sa akin yun. Ang mahalaga, ako ay nasa kaharian ng Diyos. E napaawa ako. Kasi nakita ko yung humility sa kanyang puso. Pero affected siya ng doctrine niya na wala palang assurance of salvation. But I believe, ligtas si Eli Soriano. Meron siyang maling katuroan, pero meron din naman siya tama. Yung iba sinasabi, kulto siya, pero ako, hindi ko ma-judge siya na kulto. So, praise God. At, so, yun ang isang another school of thought na extreme. No? Yun namang sa Calvinist, ay ganito. No? Actually, may paliwanag ko na ito.
Wala kang freedom to choose your destiny. Ang Diyos ang pumili sa iyo para ikay maligtas. At pag kinontra mo yun, sasabihin nila, who are you to judge God? Who are you na kunin ang sovereignty of God? No? The sovereignty of God chose us to be saved. Paano, Brad, yung napunta sa impyerno? Hindi sila napili. Pumili lang ang Diyos ng ilan na maliligtas. May ganun ba ang Diyos? Namimili. Bit pa niya nilikha ang tao na susunugin lang pala sa lake of fire. Sabi ko, hindi ganyan ang Diyos ko. And that is not the God of the Bible. The God of the Bible is full of mercy, full of grace, loving kindness, na binibigyan niya ang lahat ng tao ng pagkakataon na maligtas. Binibigyan niya lahat ng tao makasalanan ng tsansa na lumapit sa Kanya at piliin siya na maging Kanyang Panginoon Diyos tagapagligtas. Yan ang salvation. By invitation, not through by selection. No? And your God is different from my God. You have a different story of salvation. Sa kanila, si Jesus hindi namatay para sa buong mundo. Namatay lang daw para sa mga elect, sa mga chosen na napili na maligtas. Walang ganyan sa Bible. Ang dami mong babanggaing talata. 2 Corinthians 5:15, Jesus died for the whole world. 1 Timothy chapter 2 verse 2, si Jesus yung kanyang atonement is not only for us, sabi ni John, hindi lang para sa atin, ng mga disciples niya, hindi lang para sa atin, ng mga Jew na nakakilala sa Kanya. His atonement is not only for us, but even for the whole world. Ay, ang linaw niya. Akalaan nyo, i-define nila yung salitang world na yun daw yung elect. No. Sabi ko, kumukontra, babanggay niya, sino sila dyan? Hindi elect. Pati sila nalilito. Ano? John 3:16, for God so loved the world. Dinefine nila yun, for God so loved the elect. Sabi ko, walang ganyan. Pag sinabi sa dictionary na world, buong mundo, huwag kang gagawa sa sariling dictionary. So, yun ang problem. Malaking pagkakamali doon sa pagkakakreate ng doctrine na yun. Hindi ganon. Kaya, kay pinanganak na maligtas, mapalad ka. Kung hindi, sorry na lang sa'yo. Hindi ganyan ang Diyos. That's not my God. My God is not a monster. My God is love. And His name is Jesus. Okay, ngayon, yun yung tatlong sa part 1. Sa part 2, tinalakay natin ang salvation natin ay, ang assurance of our salvation ay tatlo. Past, present, and future. No? Past, present, and future. Yung salvation natin is past nung nasave yung spirit natin. Sabi sa Bible, Ephesians 2:8 and 9, have been saved. No? Naligtas, past tense. Pangalawa, our salvation is present, na inililigtas ng Diyos yung kaluluwa natin sa pamagitan ng pakikipag-cooperate, pagsunod natin sa Panginoon. No? Pagsunod sa Kanya, pakikinig sa Kanya, at paglakad sa kabanalan, at pagkaroon ng Christ-likeness. No? Salvation is present. Sabi ay being saved. 1 Corinthians 1:18 and 2 Corinthians 2:15. At ang ikatlong naligtas o maliligtas ay future. The salvation of our physical body. In the future, our body will be changed into glorified body. Yun na, hindi na mabubulok ang katawan natin, papalitan na. Yun ang salvation ng ating inintay sa future. Yung salvation ng katawan natin, yung papalitan na ito, hindi tatanda, hindi magkakasakit, designed to live forever with our God, with the Lord Jesus Christ. So that is salvation sa future.
So, pinag-aralan natin na salvation is present, salvation of our spirit, salvation is past, salvation of our spirit, nung na-born again tayo, naligtas tayo. Salvation is present, is salvation ng kaluluwa natin, no? Sumusunod tayo, nagpapakabanal tayo, lumalayo tayo sa libutan, sa kasalanan sa libutan. Iniingatan natin ang ating panampalataya, salvation na binigay sa atin ng Diyos, kasi ligtas na tayo, no? Pero nagpapakaligtas tayo. Iniingatan natin yung regalo ng Diyos na kaligtasan. The salvation is future salvation of our physical body. Malinaw po ba yun? Malinaw. Napakalinaw. May warning ang Bible na huwag babalik sa dating pinanggalingan, sa kasalanan. Ang dami pong warning. After nitong video, pwede nyo repasuhin sa Facebook. Ibigbigay ko ang talata, isulat nyo. Ito yung warning ng Panginoon. Meaning, very clear, na salvation can be lost. No? Pwedeng mawala. Hindi ko na babasahin. Ito lang yung mga talata. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 and 2. 1 Timothy chapter 4, verse 16. Hebrews chapter 6, verse 4 hanggang 6. 2 Corinthians chapter 13, verse 5. 2 Timothy chapter 2 verse 19, Galatians chapter 5 verse 19 and 21. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 hanggang 10. Hebrews chapter 10 verse 26 hanggang 31. 2 Peter chapter 2 verse 20 hanggang 22. And Hebrews chapter 2 verse 1 hanggang 4. Yan po yung warning. Ibig sabihin, lumayo, umiwas, huwag nang babalikan yung buhay makasalanan. Now, itong part 3 na ito yung 4 keys of assured salvation. Tutumbukin natin mismo itong 4 keys. Number 1 key is faith. Faith. Number 2 key is love. Number 3 key is humility. No? Number 4 key is holiness. Itong apat nito, ito yung kine-check ng Diyos sa atin kung tayo ay ligtas pa. At ito rin yung checklist natin if we still have the assurance of salvation. Pag isa dito ang nawawala na sa buhay nyo, meaning tagilig yung assurance ng salvation, no? You might lose your salvation. No? Pag isa rito nawala. Sama-sama na pinamumuhay natin ang apat na ito. Kasi ito yung karakter ni Christ na siya nasa lupa pa, ipinamuhay ni Jesus as a man, as a human being, because He is God who became a man. Pinamuhay niya ang apat na ito. Siya ay nabuhay sa pananampalataya. Siya ay lumakad sa pag-ibig. No? Ikatlo, siya ay nag-humble. Siya ay Diyos na mataas, creator of all things, pero bumaba siya at nagpakababa. He humbled himself and became a man and died on the cross. No? Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 8. Yun po yan. At si Jesus ay lumakad sa buong buhay niya. Lumakad siya sa kabanalan. So, ikaapat ay holiness. Itong apat nito ang mismong mga susi na mache-check nyo sarili nyo if you are still saved or not. No? If you are still saved or not. Parang isang sasakyan, isang kotse. Merong gauge sa harapan mo, katabi ng Mundubela, makikita mo yung fuel niya kung paubos na yung crudo, yung gasolina, bumababa na. No? Merong measure doon na pinapakita sa iyo. No? Pagka mataas pa, full tank, kita mo. Pero pagka line na travel mo, nagpunta ka sa Pangasinan, nakakita mo, ang unti na ng gasolina, abay, delikado ka.
Pag sa lugar na walang tao, baka doon ka tumirik, tagilid ka. No? Malaking problema. Kaya kahit bago sasakyan, kung maubos yung fuel niya, lagot ka. So, merong warning na makikita ka. At itong sinasabi ko sa inyo, ito yung warning. Or dito nyo pwedeng i-check ang sarili natin if we are still have the assurance of salvation. Ito ang Bible. Hindi kagaya ng sinasabi, tinuturo ng iba na once saved, always saved. Naku, kalokohan po yan. Maling aral yan. In fact, si Mary Baxter, kaya binanggit ko si Mary Baxter, nung siya ay, I think, 40 days na, or 1 month na pabalik-balik siya sa hell. Then, another 1 month na pabalik-balik naman siya sa heaven. At may nagbe-bear witness yung spirit ko na hindi siya nagsisinungaling. At siya ay pinapakilala ng mga kilalang mga theologians. Kaya ako nabanggit si Mary Baxter doon sa audiobook na pinapakinggan ko, sabi niya, nung siya ay nasa hell, isa siya na nagulat siya, na-shock siya, ay nakita niya sa hell na doon dinevelop ang isang doctrine that was developed in hell, created in hell. Abay, inabangan ko. Sabi, interesado ko dito. Baka yung doktrina namin, ito yun. Sabi niya, alam niyo ko ano, once saved, always saved. Sorry sa mga kapatid na Baptist. Real talk lang tayo. It's up to you kung hindi mo paniwala si Mary Baxter. Wala namang mawawala. No? Paniwalaan mo that you can lose your salvation, walang mawawala. Bakit magpapakabanal ka? Noong na-discover ko yan, at nakinig ko yung mga testimonies of people who went to hell, napakalaking tulong sa akin. No? Nung ako'y kabataan pa na Kristiyano, minsan nadadala pa ako sa sanlibutan. No? Kasi nagtatrabaho ako sa media, sa GMA, ang daming temptation, ang daming mga maloloko mga office mate ko, doon sa nagmamariwana kami. Doon sa trabaho, yung kasama ko, nagbebenta ng marijuana. Maraming kalokohan doon. At minsan ay nadadala-dala ako. Baby Christian kasi ako. Pero nung napakinggan ko ng mga testimony ng Christian people who went to hell, laking impact sa akin. Then I searched the scripture. Ano ba talaga? Saved ba ako o hindi? At nalaman ko, I'm already saved. Pero tinuturo ng Panginoon, mag-ingat ka, anak. Don't compromise yourself. No? Kaya pala sinabi sa ang tinuturo sa atin, Panginoon, magpakabanal tayo Kaya sabi sa Bible sa Hebrews 12:14, pursue peace with all people. No, magkaroon kayong kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag palaaway. And, ito yung mahalaga, the holiness, kabanalan, pagpapakabanal, the holiness, without which no one will see the Lord. Kaya kahit Kristiyano ka na 30 years, kahit pastor ka pa, ano pa man, bishop, pero kung lumalakad ka sa lakad ng salibutan without the holiness of God, delikado ka. Sapagkat ang hindi lumalakad sa kabanalan, hindi na makikita sa eternity ang Diyos. Maliwanag po ba? Parang gutom na yata kayo. Ilang sandali na lang, tapos na ito. Imagine nyo lang, tapa, tusino, mang inasal. Okay, number 1 is faith. Sabi sa Bible, the greatest is love. And that's true. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Pinakadakila ay pag-ibig. Sabi sa Bible and now this three remain, faith, hope, and love.
But the greatest of these is love. Sa mundong ito, habang tayo nabubuhay, may tatlong mahalagang bagay. Faith, hope, love. But the greatest is love. Why? Bakit pinakadakila ay pag-ibig? Kasi after this life, pag nasa heaven na tayo, hindi mo na kailangan ng faith. Kasi makikita mo ang Diyos. Kailangan lang ang faith habang hindi mo nakikita ang Diyos, nagtitiwala, nananampalataya ka, kahit hindi mo nakikita. We live by faith and not by sight. So anong gagawin ng faith sa heaven? Anong gagawin ng hope? Dumating na yung panahon na nakita mo na yung inaasahan mo, Panginoon. Pero, anong gagawin ng love sa eternity? Aba, malaki. Sa buong eternity, papraktisin natin ang love, pag-ibig. At sabi ng mga nakarating sa heaven, ang atmosphere of heaven, mararamdaman mo ang atmosphere of heaven, full of love. Why? Because God is love. Kaya the greatest is love. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. If love is the greatest, ano pinaka-important thing in this life? It is faith, pananampalataya. Bakit pananampalataya ang pinaka-importante? Bago ka magkaroon ng greatest na love, you must first have the most important thing in this life. Hindi kayamanan, hindi ang material things, hindi ang ambition mo, hindi ang karir mo, hindi ang trabaho, pinakamalaga sa lahat, yung pananampalataya natin. Bakit? It is our faith that gives us access to the kingdom of God. Without faith, wala kang access sa kaharian ng Diyos. Anong klaseng pananampalataya ito? Sabi ni James sa book of James, even demons believe in God, believe in the Lord Jesus Christ. Even demons, pero ligtas ba sila? Hindi. Bakit? Kasi iba yung kanilang paniniwala. Iba sa atin. Ano ang paniniwala natin? Number one, ang ating faith is this. We believe that Jesus Christ is God. We believe that Jesus as God, He humbled Himself and became a man. Yun ang faith natin. Yan ang faith na nagliligtas. Yan ang tinutumbok ng Romans chapter 10 verse 9 and 10 na dalawa ang tinukoy doon, yung pagiging Diyos ni Kristo at pagiging tao na. Pag binasa niyo yun, sabi doon, if you will believe or if you will confess that Jesus is Lord, no? Yung Lord na yun, pag tinranslate mo sa Hebrew, is Yahweh. Meaning, if you will believe that Jesus is Yahweh, He is God, and believe with your heart that He died and rose from the dead, you will be saved. So, dalawa yung pananampalatayanan mo na i-confess mo. Jesus is Yahweh, He is Lord God. Number two, He is a man. He died and He was resurrected. Dalawang tinutumbok ng Romans 10 verse 9 and 10. He is God and He is a man. Why? Unless you believe that Jesus is God who became a man, you have no salvation. Ano ang INC at Jehovah's Witnesses at iba pa mga cult churches? They believe that Jesus Christ is not a true God. He's not the true God. INC, they believe that Jesus Christ is only a man, a good prophet of God, who made to become the Savior of the world. Tao lang. Ano? Mga ka-debate ko na INC, sabi ko, mga kaibigan, walang personalan na debate lang to. Doktrina lang. Lahat ng tanong ko, hindi na lang masagot. Ang isang mabigat na tinanong ko, paniwala ba kayo that Jesus is the Alpha and sabi ko, paniwala kayo na ang pwede lang magkaroon ng title na Alpha and Omega ay ang Diyos? Yes. Ano ibig sabihin? Anong pangunawa sa Alpha and Omega? He's the beginning and the end. The God who created the universe. Ay nakalimutan nila
na binanggit ni Jesus sa book of Revelation, chapter 22, verse 13 and 16. Na sabi ni Jesus, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. I, Jesus, ako na si Jesus. Abay kinuha ni Jesus ang title Alpha and Omega, kinonfess na siya yun. Sa Revelation 1:8, sinabi, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the first and the last, says the Almighty God. Tapos, kinlaim ni Jesus, chapter 22 Revelation, siya pala yung Alpha and Omega, the Almighty God. Isang linggo na ni-research nila kung paano sasagutin. May sumagot. Sabi, totoo naman na akala ko, papayag ng hindi nila masagot. May sumagot. After ilang days, nag-research talaga sila. No? Tumatawag pa sila ng mga makakasama nila, ng mga taga-INC. Pinagtutulungan ako doon. Pero so far, wala namang for the glory of the Lord Jesus Christ, wala namang makasagot, wala namang manalo. No sumagot, sabi nila, ang God the Father, the only true God, is the Alpha and Omega. Si Jesus is also the Alpha and Omega, na in a sense na siya yung pinaka-huli, siya yung hahatol sa buong sanlibutan. Siya yung end. Siya yung beginning. Iba ang dinidefine niya the beginning. Hindi siya creator. Kaya ang dinideny nila na si Jesus ay hindi ang creator because only God is the creator. Inamin nila, only God can create the whole universe into existence. Sabi ko, may tao ba na pwede lumikha ng buong universe? Wala daw. Colossians 1:16, Jesus Christ created the heavens and the earth. Paano yan? Sabi ko, hindi, ano yan? Wala siya may sagot. Bandang huli, ang Jehovah's Witnesses, ganun din, wala rin may sagot. At sinagot nila, binigyan sila ng Ama, siya ng Ama, ng power to create the universe. Binigyan daw ng power. Kaya sabi ko sa mga Jehovah's Witnesses, sa Bible, sinabi na si Jesus ay para malikha niya ang langit at lupa, ay sinabi sa Biblia na binigyan siya ng Ama ng kapangyarihan to create the heavens and the earth. Saan yun? Show me your supporting scripture. Walang naipakita. Di, sabi ko, kung ito'y totoong debate, talo na kayo. No? Hindi ako magaling sa debate, sabi ko. Inihaharap ko lang sa inyong scripture. Hindi ako magaling na debatista. Hindi ako professional debatista. Inihaharap ko lang sa iyo kung ano sinabi ng Biblia. Hindi nyo masagot. Ibig sabihin, ang nakuha niyong teachings ay false cult teachings. Na ayaw nilang pumayag. So, that is faith that can save us. Jesus is God and He is a man. No? Bakit ang faith ay mahalaga? God cannot answer your prayer without faith. Tutugunin ka lang ng Diyos sa level of your faith. Alam nyo, pag mababa ang level ng faith mo, may measure ang faith Mababa rin ang tugon ng Diyos. Pag mataas ang level ng faith mo, mataas din ang level ng pagtugon ng Diyos. Malinaw po ba? Kung kayo makakapanampalataya sa Diyos ng malalaking bagay, God will give them to you. Those big things. But if you believe, for small things lang ang kayang tugunin ng Diyos, hanggang doon lang ang tugunin ng Diyos sa small thing. Kaya sinabi ni Jesus, sa favorite expression niya, pag nagpapagaling sa gawagawahin mala sabi niya, sabi ni Jesus, mangyari sa inyo, be it unto you according to your faith. Mangyari sa iyo ang ayon sa iyong pinaniniwalaan. Ganun kahalaga ang faith. Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God.
Ganun ka-importante ang faith. Na-born again tayo because of our faith in the Lord Jesus Christ. Ganun kahalaga ang faith. Now, habang buhay na, this is our way of life. Sabi sa Bible, the just shall live by faith. Na forever, hanggang kunin tayo ng Panginoon, kailangan tayo ay, pakita natin tayo ay lumalakad sa pananampalataya. Hebrews 11:6, without faith, we cannot please God. And every time we use our faith, meron nakalaan na reward. Because He is the rewarder of those who diligently seek Him. Hebrews 11:6. Okay? Now, number 2, mahalaga na ang love. Why? Because God is love. Sabi sa John 15:2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Every branch that bear fruit, He prunes it so that He may bear more fruit. No? Ang sanga na hindi nagbubunga, pinuputol, itinatapon sa apoy. Yan ang buhay ng naging Kristiyano pero ayaw magbunga. Walang Christ-likeness because the fruit of the Spirit is Christ-likeness. Pamumuhay na kagaya ni Kristo. Pinutol siya sa karyan Diyos, tinapon sa apoy. Totoo yun. At first, chapter 15:6, if anyone does not remain in me, he is thrown away like a branch and dries up, and they gather them and throw them into the lake, or throw them into the fire, and they are burned. So, pinapakita, Christian might lose their salvation. 1 John chapter 3:14, we know that we have passed out of death into life because we love the brothers and sisters. The one who does not love remains in death. Ito po yung acid test. If you want to know if you are born again or not, ang acid test is love. If you hate your brothers and sisters, may tao kang kinamumuhay at hindi mo kayang patawarin, you're still living, nabubuhay ka pa sa kamatayan. At baka hindi ka pa born again kasi wala kang love. Hindi mo kayang patawarin yung kinamumuhian mo. Or baka ikaw ay na-born again, but still you're a baby Christian, no, na pinili mo na huwag magpatawad. Merong gano'n. Ay delikado ka, kapatid. So, ang sabi ni Jesus, nung tinuruan niya ng prayer ang kanyang malagad, and forgive those, and forgive them, sabi ni Jesus sa mga malagad niya, and forgive them who trespass against you. No? Patawarin niyo sila ang nagkasala sa inyo. Sapagkat kung hindi nyo sila patatawarin, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Inulit niya sa Mark 11:25. Patawarin nyo yung mga nagkasala sa inyo. Sapagkat kung hindi, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama nasa langit. Ang taong lumalakad sa pag-ibig, ang taong may bunga ng Espiritu, ay handa lagi magpatawad. Anytime, anywhere, any place. No? Kahit isang taong pinakamasama na ginawa sa inyo, you must still forgive them. Sapagkat yan ang hinihingi ng Diyos. Tayo magbunga ng bunga ng pag-ibig, bunga ng buhay na kagaya ng kay Kristo. Maliwanag po ba? Kaya ang acid test, to test if you are born again or not. If you love other people, if you love your brothers and sisters. No? Sa 1 John chapter 4, verse 7 and 8. Beloved, let's love one another, for love is from God. And everyone who loves has been born of God. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Sapagkat ang umiibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. For love, sapagkat ang pag-ibig ay galing sa Diyos. At ang sino mang umiibig ay ipinanganak sa Diyos. Everyone who loves has been born of God. Ang sino mang umiibig ay ipinanganak na maguli, ipinanganak sa Diyos. And knows God at nakikilala ng Diyos.
The one who does not love, does not know God. At sino mang hindi umibig, hindi siya nakakilala sa Diyos. Why? Because God is love. 1 John chapter 4, verse 7 and 8. Ang linaw po niyan. Sabi ni Jesus, John chapter 13, verse 34 and 35. I am giving you a new commandment, that you love one another, just as I have loved you, that you also love one another. May bagong kautusan na binibigay ako sa inyo, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. At upang kayo naman ay mag-ibigan sa isa't isa. Verse 35. By this all people will know that you are my disciples. Sa pamagitan nito, malalaman ng lahat ng mga tao na kayo alagad ko. Sa anong paraan? If you have love for one another. Kita nyo kung gaano kahalaga ang love. John 14 verse 21. The one who has my commandments and keeps or obey them is the one who loves me. And the one who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will manifest myself to him. Ang sino man tunay na umibig sa akin, ang dami nagsasabi, mahal ko ang Panginoon. Paano masusukat na mahal mo ang Panginoon? Masusukat mo kung ikay sumusunod sa Kanya. Kung pinapahalagan mo yung utos niya at sinusunod mo. Yung sumusunod sa aking salita, siya yung tunay na umiibig sa Diyos. No? At iibigin siya ng Ama, at iibigin ko rin siya. At ako'y magpapakahayag sa Kanya. Sino yung pinagpapakahayagan ng Panginoon ng malalalim na bagay? Pinagpapakahayagan ng Diyos ng Kanyang sarili. Pinagpapakahayagan ng Diyos ang Kanyang salita. Yung mananampalataya na palasunurin sa Diyos. Maliwanag po ba? Parang kakunti yung nag-amen. Alam nyo ba, gutom na kayo. Naintindihan ko po yun. Pero alam nyo, kung gutom kayo, lalo akong gutom. Gutom sa salita ng Diyos. Kaya hanggang alas 5 pa po tayo dito. Joke lang. Gutom ako sa salita ng Panginoon. John 3 verse 36. The one who believes in the Son has eternal life. But the one who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God remains on him. Ang sino mang hindi sumusunod sa Diyos, hindi niya talaga iniibig ang Panginoon. At hindi niya kilala ang Diyos. Why? Because God is love. At hindi sumusunod sa Diyos ay nasa kalagayan, nasa pagnangalit, nasa galit ng Diyos, yung taong yon. Sapagkat hindi siya sumusunod sa Diyos. The one who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God remains on him. Okay. Hebrews 5:9. And having been perfected, na tayo pinasakdal, pinamatured ng Panginoon, He became the source of that eternal salvation for those who obey Him. Si Jesus ang naging walang hanggang kaligtasan para sa kanila na sumusunod sa Kanya. So, it's not faith only. No? We know that we are saved by faith. But, now that we are saved, hindi lang basta tayo nananampalataya. We must bear fruit. We must do the works of God. We must obey God. At doon, pinakikita ng Panginoon that we are saved forever if we obey Him. May kasamang obedience. No? Ang problema sa modern churches ngayon, inalis na yung obedience. Faith alone. No? At pag may nagturo na faith plus, ligtas na ka ngayon, pero dapat magpakabanal ka, magpakabuti ka, ay, huwag niyong pakikinggan yan, kulto yan. Pag may nagturo na mabuhay sa gawa, ay kulto. Yan ang tinuturo ng maraming modern churches. At ganyan din ang teaching ko ng araw. Pero na ako'y naliwanagan, pinag-aralan ko ang balancing Biblia. I am saved right now. I'm saved forever. As long
na ako'y nabubuhay kay Kristo. Paano ang pamumuhay kay Kristo? By obeying Him. By doing the works of God. Kagaya sinasabi ni James, show me your faith without works, and I'll show you my faith with works. Ang faith na walang gawa, hindi marusumunod, ay patay. Okay? So number 3 is humility. Sa buhay nito, minsan nagtanong ang malagad niya, Lord, sino ang greatest sa kaharian ng Diyos? At ang sabi ni Jesus, the greatest in the kingdom of God, pinakadakila sa kaharian ng Diyos, ay yung mga tao na nagpakababa sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. The greatest. Nagtanong, sabi ko, Panginoon, kala ko the greatest, yung pinakamaraming nagawa, nahikayat, yung pinakamasipag. Okay yun. Pogi points yun sa kingdom of God. But, pwede tayong maraming nahikayat, lumaki ang church natin, naging mayabang tayo, very proud sa sarili, very proud sa nagawa natin. Ang dami ko na itayong outreaches. Ang congregation ko, 20,000. No? At nagsasabi, glory to God. Pero deep within his heart, nagsasabi siya, nadaig ko yung iba mga pastor. I am greater than them, and I am the greatest. No? Sapagkat ako ang pinakamalaking church, at ako ang pinakamarami nagawa, nadaig ko sila sa sarili niya yun. Maraming nagaganyan. Sa harapan ng tao, alam mo kapatid, ito'y gawa ng Diyos. All glory belongs to Him. Pero pag nag-iisa na, praise God, hallelujah. Lord, ang sipag ko, dami kong nahikayat. They will lose their reward in heaven because glory to me. Inagawa niya ng kalwalhati ang Diyos. Kaya ang Diyos galit sa taong proud sa sarili. He resists those who are proud sa sarili, but gives grace to the humble. 1 Peter chapter 5, verse 5. Kaya sabi, therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, and He will exalt you, He will promote you in God's perfect time. 1 Peter chapter 5, verse 5 and 6, He gives grace to the humble. Matthew chapter 8, verse 4, so whoever will humble himself like this child, he is the greatest in the kingdom of heaven. Dinemonstrate ni Jesus yung humility nung siya ay naging tao. Mababasa po natin yan sa Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 8. He humbled himself and became a man. He died on the cross dahil sa kanyang pagsunod sa Ama. Meron siyang obedience, meron siyang submission sa Father, at meron siyang humility. At yun ang gustong tularan natin sa buhay pananampalataya. To be submissive sa Diyos, submissive sa authorities, at submissive or obedient sa Diyos. No? At humble sa harapan ng Diyos, humble sa harapan ng mga tao. Ang humility na, biblical humility, hindi yung may damit ka naman na maganda, pakitang tao, magdadamit ka ng butas-butas, o magsasapatos ka na nagsasalita, no? Yung tiwangwang na yung unahan. Hello, praise the Lord. May meron totoong pastor na hirap, nakakita ko, ganun, nakakaawa. Kakaawa. Bukas yung nagsasalita yung sapatos. Nung ako ay hindi full-time, nagtatrabaho pa ako noon. Hindi ako marunong dumaing sa magulang ko, sa mga pangailangan ko. Maganda naman yung trabaho ko, sweldo ko. Pero laging kulang. Hindi ako makabili ng bagong sapatos.
One time, umulan. Magkasama kami ng mother ko, naglalakad pa uwi. Nabasa yung ilalim ng sapatos ko. Ayoko magdekwator makikita ng mga kapatiran. No? Pag nagdekwator ako no? Ngayon, at least nakabuts ako kahit nagdekwator. Naku, hinata ko na naman dito. Mangyayari no. When you're down and troubled, ayaw maalis nagiging acoustic singer ako pag nandito wala sisigaw dyan na, beer pa nga, beer, oy, wala tayo sa beer house. Isipin nyo lang, nasa coffee shop tayo. No? Nasa coffee shop tayo. Bagay ba sa akin ang acoustic singer? Noong mahaba ang buhok ko, walang makapaniwala, pastor ka ba? Opo, pastor ako. Ibang klase yung pastor ano? Haba ng buhok ko noon. Hindi pa uso yung rip pants, pero nagsusuot na ako noon, pinipintahan ko yung mga pantalon ko. Hippie ako noong araw Tapos artist pa ako. Nag-match, hippie na artist pa. Kaya ako'y na-born again, may nagsabi nung hipag ko, gusto mo ba Bible study? Meron, gusto kong umati ang Bible study. Doon sa Church of Christ, sa Shetilig, nandun si nanay. Sasabihin ko, salubungin ka. Pwede ba ako doon? Okay ba ako doon? Pwede ka doon. Ang haba ng buhok ko. Pumasok ako, 2 pinto. No? 2 pinto. Isa yung first door, second door, para tahimik. Pasok ko sa first door, okay. Pagdating sa second door, yung parang pintuan sa mga bar. Para ba yung si Django na pumasok sa bar na? Dumarte pala ako, nagsisimula mag-sermon si Pastor King. Tok. Uso nun yung Boston sa Boots. Tok. Nandun na Sister Cora, tsaka Sister Merlin noon. Nasa abroad Sister Merlin. Inabot mo ba ako doon sa Church of Christ? Siya na lang yung natitirang remnant ng lumang mga Kristyan, tsaka Sister Merlin. Mga remnant. Wala na. Yung iba nasa langit na Yung iba nasa the best place na. Sister Cora, gusto mo doon sa dito pa. Marami pa tayong gagawin. No, may tinuturo na yung 2 kong anak, 2 time na raw. Tapos na ako. Wala. Pag napasok ko pa lang, tok. Nakakita kayo ng cowboy sa pelikula na merong sigarilyo. Ako, wala naman akong sigarilyo. Pagpasok ko na, alam nyo, napahinto yung pastor sa sermon. Lahat ng kapatiran tumingin sa akin. Naku, ang hiya ko. Sabi ko, ano ba ito nagawa? Hindi ko tutuloy ba ako? O nakakita ako ng bakanting sila. Dali-dali ako pumasok, sabay upo ako. Sabi ng pastor ko, after 1 month, kailangan po natin mga singer sa choir. Si brother, mahabang buhok. Brad, baka gusto mo sumali sa choir. So yun yung umpisa. Kaya noon pa, naka-boots na ako. So ngayon, dito sa Pilipinas, hindi uso ang boots Ako lang nagbo-boots dito. Sa Amerika, panahon ito, mga naka-boots ang tao. Diba, Sister Mirna, sa sobrang lamig. No? So, number 4, last, is holiness. Pursue peace with all people and the holiness without which no one will see the Lord. Kahit ang dami mong alam sa Bible, kahit matagal ka Kristiyano, but you're not living a holy life, hindi ka makakapasok sa harian ng Diyos. Hindi ako nagsabi, ang Bible. Kaya sabi sa 1 Peter chapter 4, verse 15 hanggang 16, but like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior. No? Kagaya naman Diyos na siyang banal na tumawag sa inyo, magpakabanal din sa kayo sa inyong pamumuhay. Because it is written, you shall be holy, for I am holy, sabi ng Panginoon.
At sa Isaiah chapter 6 verse 2 hanggang 3, ang mga seraphim sa heaven sumisigaw sa presensya ng Diyos, sa trono ng Diyos, Holy, holy, holy is the Lord of armies. The whole earth is full of His glory. At sa Revelation chapter 4 verse 8, ang mga seraphims, the four living creatures, is one of them having 6 wings, are full of eyes around and within. And day and night, they do not cease to say, Holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty, who was, who is, and who is to come. No? At yan po sinabi sa Revelation. Revelation 15 verse 4, Holy, for all the nations will come and worship before you. Tapos ang sermon. Salamat po, Lord, sapagkat ako'y nagpapasimula ng mahilo. So, ito po yung checklist. I-check natin sa din natin. Nabubuhay ba ako sa pananampalataya? Number 2, nabubuhay ba ako sa pag-ibig? Number 3, humble pa ba ako o hambog na? The more na dumadami ang kaalaman natin, napakalaking temptation na ikay yumabang. Nung ako dumadami ang kaalaman ko, pumapasok na yung spirit of pride. Kaya dinala ko ng Panginoon sa napakaraming pagsubok para ibaba ko ng Panginoon at makita ko kung ano ang definition, biblical definition ng humility. Alam na alam ko kung ano ang humility. Kasi nanggaling ako, binaba ako ng Panginoon. Ako ba'y nabubuhay, lumalakad sa kabanalan? Praise God. Lord, ito po ang checklist. Malocate namin kung nasa na kami. Ma-check namin ang sarili namin if we still have the assurance of salvation. At salamat po, Panginoon, naligtas po kami. We are already saved. But Lord, help us to protect our faith, Lord. To protect our spiritual life. The just shall live by faith. Let us walk by faith. Let us walk in the love of God. Let us humble ourselves before God. Let us become holy. Be holy, for I am the Lord God is holy. Ikaw ang aking buhay. Let's all stand in the presence of God. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Oh, sa bisig mo, Panginoon, ako ay ihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, darama ay dahil sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko pagpapalit. For the last time, oh, ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hingay. Oh, yes, Lord, tamis ka iyong pag-ibig. Oh, nadaramay langit. Pagkailanman di ko pagpapalit. Hallelujah! Diyos, sa kita lang magamba.
Panginoon, maraming po salamat. Let's lift our hands to God. Let's humble ourselves before the Lord God. Sabihin natin, Panginoong Jesus, forgive me, Lord. Naging mayabang ako. Forgive me, Lord. Nagkulang ako sa pananampalataya. Forgive me, Lord. Hindi ako nakalakad sa pag-ibig na ina-expect mo na lakaran ko. Forgive me, Lord. Nagkulang ako sa kabanalan. Nakipag-compromise ako sa libutan. Panginoon, sa araw na ito, linisin mo po ako by your precious blood. And help me, Lord, starting this day, to walk by faith, to walk in the love of God, to humble ourselves before God, and to be holy, for the Lord our God is holy. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. So, yung pong nagugutom na gustong umuwi na, pwede umuwi. Kasi meron pong baby dedication. So, yung gustong masaksihan ng baby dedication, you can still stay. No? Pero yung gutom na, ay makakauwi na. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Amen. So, tawagin po natin ang baby na i-dedicate